Sa mga nagtatanong kung paano mag-appeal sa TikTok kapag nagkaroon ng community guidelines violation, disclaimer ko lang na ang aking lahat ng aking ibinabahagi sa inyo ay ayon lang sa aking mga natutunan at aking mga karanasan. Kung may iba ka pang nalalaman na iba pang proseso na hindi ko naisama dito sa video, maaari mo ding isa-suggest sa akin o ibahagi sa akin para tayo magkatulungan. Okay, simulan na natin. Open natin ang ating TikTok account at i-click natin ang ating profile. Mababasa natin dito sa ating video ang community guidelines violation. Click natin ang mismong video. At mababasa natin itong remove for community guidelines. Dito na din natin gagawin ang ating pag-a-appeal. Tap natin itong mismong video. Makikita natin ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng community guidelines violations. Bago tayo mag-appeal, mabuting alamin muna natin kung ano o bakit tayo nagkaroon ng community guidelines violations. Dahil sa experience ko, nag-appeal ako noon nang di ako sigurado kung ano ang aking violation, di ko ni-review ang ini-upload kong video, ang nangyari na disapprove ang appeal ko. At lalo pang nadagdagan ng aking violations dahil naging multiple ang aking community guidelines sa ginawa kong pag-appeal sa kanila. Kaya bago ka mag-appeal, make sure alam mo kung bakit kailangan mong mag-appeal. Katulad nitong ini-upload kong video ito. Ni-review ko ito ng ilang ulit at nakakasigurado ako na wala talaga akong nilabag na community guidelines. Alam ko na dapat kong i-appeal ito. Click natin itong disagree. Kung sigurado tayo na wala tayong nilabag. Tapos may choices naman dyan kung ano ang gusto mong sabihin sa kanila para masabing dapat nilang i-restore ang ginawa mong content. Dahil sigurado ako na wala akong nilabag, ito pinili ko. My video did not violate the community guidelines. At click na natin ang submit. Click natin ang done. Pwedeng ito din ang gawin mo kung sure ka na wala kang nilabag. Ang isang paraan pa para makapag-appeal, pwede mo rin tingnan ito sa message. I-click mo itong inbox. Makikita mo ang ating violation sa message. Mababasa natin dito sa account updates. Click natin ang view more para makita natin ang details. May makikita ka na appeal sa kanang itaas. Tapos, ilagay lang natin kung anong reason o dahilan kung bakit tayo nag-a-appeal. Pinagkaiba lang nito sa nauna nating proseso, manual mong itatype dito ang reason. Di tulad kanina na may choices tayong pagpipilian. Ginawa kong same reason din sa kanina kong appeal para mas effective. Pagkatapos, i-type na natin ang reason at click na natin ang continue. At click na natin ang submit. Makikita natin sa taas na appeal received. Hintayin na lang natin ang reply sa ating ginawang pag-appeal. Ipapakita ko naman sa iyo ang result ng aking ginawang pag-appeal. Ito na siya, ni-restore nila ang aking ini-upload at maaari na din itong mapanood ng mga viewers ko. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, baka pwede mabigyan mo na ako ng isang like at follow para lagi kang updated sa mga useful tips video na pwede makatulong sa iyo. Maraming salamat sa panonood. Bakit nga ba tayo binibigyan ng account warning ni TikTok? Katulad ng nangyari dito sa aking account. 2 account warning na ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan o mawawala pa ba yan o maaari ng tuluyang mawala itong account ko. Sinubukan ko naman mag-appeal. Yun nga lang, hindi magandang kinalabasan dahil binigyan pa ako ng another strike. Kaya ngayon, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Dahil konti na lang, makukuha ko na ang 10k followers dito sa TikTok. Yun nga lang, hindi ko sigurado kung magtutuloy-tuloy po itong account ko. Dahil nabigyan ako ng 2 account warning. Sana naman dumating din yung time na maalis din ito. Hinahanapan ko naman ng solusyon. Pero talagang wala pa akong makita sa ngayon. Kaya ikaw na nanonood nito, wag na wag mong hahayaang mapasama ang any information sa man yan o hindi. Dahil doon mo maaring makuha ang violation na nangyari sa akin. Pilit ko naman nilagyan ng cover ang bawat information ko nung nag-edit ako. Yun nga lang, siguro sa paggamit ko ng effects dito, naapektuhan yung pagkaka-edit ko. Magbibigay na lang ako sa iyo ng update kung ano ang susunod na mangyayari dito sa aking account para kung sakaling ma-encounter mo ang account warning ay may idea ka na kung paano re-resolbahan ito at iiwasan ito. Lagi dapat tayong sumunod sa mga community guidelines
para maiwasan natin ang mga violation dito sa ating account. Sayang naman kung mawawala na lang basta-basta ang ating mga pinagpagudan. Sana nakatulong sa iyo ang video ito. Maraming salamat sa patuloy mong pagsuporta dito sa TikTok account ko at sa Facebook page ko.